si James. Tawagin mo na lang akong Jasa. Ako naman si Charlene. Hi. Magkasama pala tayo sa factory, no? Oo. Pero magkaliw tayo ng quarters. Ako sa male quarters, ikaw sa girls naman. O di, ang saya-saya mo kasi kahit feeling girly ka, nasa quarters ka ng mga pogi. Ay, correct. Correct ka, John. Gusto mo ireto kita? Uy, May dalawang poging Koreano sa quarters namin. hindi na, Jasa. Nagpunta ako rito para magtrabaho at makaipon, hindi para makipag-boyfriend. Ay, naku girl, sabi mo lang yan. Kapag nakamit ka ng iba pa nating katrabaho rito, naku, masasabi mo rin na, I'm ready to be taken. Palagay ko magkakasundo tayo. Correct. Masayahin ka kasi. Siyempre, kailangan maging masaya, no? Alam mo, girl, sa totoo lang, mahirap ang malayo sa pamilya. Lalo na ako. Mama's girl ako. Si Mama kasi, palagi kong kakampi yun. Si Mama ang best friend ko sa Pinas. Ngayon, puro video call ko na lang siya nakakausap. Salamat may video call na, no? Tama ka, pero siyempre, iba pa rin yung nayayakap mo yung family mo, di ba? Tsaka yung nakakausap mo ng face-to-face. Oo. Ako nga ilang araw pa lang dito. Miss na miss ko ng nanay at ate ko. Baklang to, masasanay ka rin. Masusulit mo ang pagtitiis mo kapag nagsimula ka ng magkaroon ng datong. Tama! Lumabas na si Paolo sa interview. Parang malungkot siya. Lalapitan ko na. Paolo? Anong nangyari? Bakit lumabas ka kaagad? Yung ibang in-interview, nagtagal sa loob. Wala. Oo, Lats. Talo. Ha? Pangatlong tanong pa lang, bagsak na ako. Eh bakit? Ano ba yung tanong? Tell me something about yourself. Eh anong sinabi mo? Eh di yung totoo. Na college dropout ako. At ang hobby ko, mag-basketball. Tinanong ako ng work experience. Sabi ko, wala pa. Kaya ako nag-a-apply ng trabaho. Tapos? Ayun, tapos nag-thank you na. Tapos na raw yung interview. Di bale. Mag-apply ka na lang ulit. Ay, naku, ayoko muna. Nakakadismaya. Ayaw mo bang kumita ng sarili mong pera? Gusto ko naman, Krista, pero ganito pala kahirap mag-apply ng trabaho. Ang tagal ko naghintay bago ako na-interview, tapos nakatatlong tanong lang, nag-thank you na kaagad. Nakakatamad pag ganito. Paulo naman. Ay, sige nga. Ikaw, subukan mo mag-apply. Tingnan ko kung hindi ka rin tama rin pagkatapos ka ma-interview. Hiyaan mo na. Mag-try na lang ulit tayo. Ay, nagugutom na ako. Doon na lang tayo kumain sa amin. I-chat ko si nanay na magluto para makilala ka na rin niya. Ay, sige. Sige, gusto ko yan. Sabi mo kasi, masarap magluto yung nanay mo. Talagang masarap siyang magluto. At tamang-tama rin, katatapos lang namin mag-grocery dahil nagpadala na ng allowance namin si Charlene. Nako, ikaw pala si Paulo. Talaga nga palang gwapo ka. Mano po. Ay, huwag ka nang magmano. Hindi pa naman ako katandaan. Nay, nagbibigay galang ang boyfriend ko. Hayaan niyo nang magmano. Nako, sige na nga. Ayan o siya. Kawaan ka ng Diyos, Paulo. Salamat po. Tayo na sa kusina. Ipinagluto kita ng sinigang na hipon. Maraming sahog na gulay. Paborito mo raw yon, sabi ni Krista. Ay, opo. Tama si Krista. Tayo na. Tayo nang kumain. Heto Paulo, ha? Nagpadala na ulit ang bunso ko. Huwag mo nang problemahin ang panghulog sa cellphone na binili mo. Sagot ko na yun. Talaga, Anita? Love mo talaga ako. Huwag kang maingay. Baka dumating si Krista, marinig ka. Ay, nasa trabaho pa po yun. Marami pa tayong oras. Nako, bakit ba hindi kita matanggihan? Ang pogi mo kasi. Napapaligaya naman kita. Oo, tama. Alam mo ba, bumalik ang kilig sa puso ko. Ay, salamat dito sa perang binigay mo. May panghulog na ulit ako.
4 na buwan ko pang huhulugan tong cellphone ko eh. Basta, lagi kang pupunta rito. Akong bahala sa'yo. Thank you. Thank you lang. Ay, oh, eto pa. Yakapsul at kisperi. Ang sarap ng kiss. Ano, tayo na. Saan? Tapos na natin yung paglalaba mo sa washing machine para maisampay bago pa umulan. Oo nga pala. Basta, Paolo, ha? Secret lang ang relasyon natin. Ayoko mag-away kami ni Krista. Ay, kung pwede nga lang, sana tayong dalawa na lang. Nako, ano ka ba naman? Payag naman akong hati kaming mag-ina. Basta, love mo rin ako, ha? Pao, alam mo, naninibago ako sa'yo. Ha? Paano naninibago? Kasi dati kapag may ibinibigay ako sa yung link para applyan mo ng trabaho, excited ka. At lagi gusto mo sasamahan kita. Ha? Oh, chinecheck ko naman yung link na fino-forward mo sa akin, di ba? Oo nga, pero parang wala kang kainte-interes eh. At saka kapag magkasama tayo, parang palagi kang irritable. Ikaw kasi. Wala ka nang bukang bibig kundi, Paolo, eto ulit oh. May isa pang link. Paolo, applyan mo to oh. Paolo, ayaw mo magtrabaho. Puro Paolo ganito, Paolo ganun. Parang wala akong sariling isip eh. Gusto ko lang namang makapagsimula ka ng career. Ayaw mo bang umasenso? Bakit ba? Minamadali mo ba ako? Paulo, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Nakakainis ka kasi. Parang nagsasawa ka ng ilibre ako tuwing lalabas tayo. Mabuti pa yung nanay mo. Oh, bakit naman napasok si nanay sa pag-uusap natin? Mabuti pa yung nanay mo, naiintindihan ako. Ganon. Mas mabuti pa si nanay sa akin ngayon. Ganun ba? Oo, tama. Siya kasi, naiintindihan niya na ayaw ko pa magtrabaho. Pero ikaw wala ka nang ginawa kundi pilitin ako mag-apply. Kesyo para to sa future natin. Para magkaroon na ako ng karir. At kung ano-ano pa. Wala naman akong makitang masama sa ginagawa ko. Tinutulungan pa nga kita eh. Hindi mo ako tinutulungan, Krista. Pinamumukha mo sa akin na wala akong silbi. Kulang to. Gusto ko sana bumili ng bagong rubber shoes. Pero Paulo, kapapadala lang ni Charlene. Sa susunod na sweldo pa ulit siya magbibigay ng pera sa akin. Ganun ba? Oo. Sige. Babalik na lang ako kapag may pera ka na ulit. Ha? Bakit naman ganyan ang tono ng salita mo? Bihira ka nang bumisita sa akin eh. Kailangan ko kasi maghanap ng trabaho. Hindi pwedeng ganito. Kung magkano lang yung binibigay mo. Nag-promise naman ako sa'yo, hindi ba? Sa susunod na padala, dadagdagan ko pa yan. Dito ko lang muna. Gusto pa kitang mayakap ng matagal eh. Paulo. Baka biglang umuwi si Krista. Hindi. Lumipat siya ng trabaho. Gabi na siya uuwi. Hindi ka ba nag-aalala? Paano kung mahalata ng anak mong nasa Korea? Hindi siya makakahalata. Kapag ako na ang nakiusap, magbibigay agad yun. Anong sasabihin mo? Ako lang bahalang magdahilan. Ang importante, palagi ka pa rin pupunta rito. Kiss mo naman ako. Ayan. Ilang case pa bang gusto mo? Ha? Nagpadagdag na naman ng allowance? Para naman sa pang-grocery. Oo, Jasa. Hala. Pero parang duda na ako kay nanay. Oh. At saka bakit palagi niyang idinadahilan ng boyfriend ni ate? Alam mo, Mars, ang the best mong gawin, tawagan mo yung ate Krista mo. Nakakahiya namang tanungin. Inday Charlene, kung hindi ka magtatanong, bruha ka, paano mo malalaman kung ano talaga nangyayari, di ba? Paulo, ngayon lang ulit ako nakarating sa langit. Happy ka? Oo naman. Ulitin natin. Ay, gabi na eh.
Talagang kailangan ko nang umuwi. Magbibihis na ako. Nay! Nay! Bakit patay ang ilaw sa salat? Krista? Krista! Nay! Paulo! Magkasama kayo sa kama. Pareho kayong walang damit. Nakakadiri kayo! Paano niyo ito nagawa sa akin? Krista! Magpapaliwanag ako! Anong ipaliliwanag mo? Na pinili mong nanay ko dahil sa perang nakukuha mo sa kanya? Hindi mo ako naiintindihan. Magbihis ka at lumayas ka na! Ang kapal ng mukha mo! Nakipag-break ka sa akin dahil wala kang makuhang pera sa akin. Tapos ang nanay ko nilandi mo! Lobo ko walang iya mo! Walang iya mo! Tinukso ako ng nanay mo! Krista, anak, hindi yan totoo. Paulo, ikaw ang tumukso sa akin. Huwag na kayo magturuan pa. Pareho kayo nakakadiri. Ikaw, inay, paano mo ito nagawa sa akin? Inay, anak mo ko. Nakita mo kung paano ako umiyak. Nung nag-break kami ni Paulo, Nay. Nakita mo kung paano ako nasaktan. Tapos kayo na palang dalawa, Nay. Krista, kailan pa? Paulo, kailan pa ito nangyayari, ha? Kailan pa? Tinukso ka ng nanay mo! Tinukso niya lang ako! Anak, Krista, hindi yan totoo. Sa akin ka maniwala, Krista. Ako ang nanay mo, anak. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya manatili sa bahay nito. Nagkakasuka ka na! Hindi ko na ito kaya! Kanina patawag ng tawag si Charlene. Ano ba gusto niya? Pinagtulungan na nila ako ni nanay. Tapos ngayon, sagutin ko na nga. Hello? Ate, anong problema? Bakit ayaw mong sagutin yung tawag ko? Anong problema? Hindi pa ba obvious? Galit ako sa'yo! Bakit? Ano naman ang kasalanan ko sa'yo? Hindi mo na ako pinadadala ng pera. Tapos, kinukonsinti mo pa si inay. Anong hindi? Kay inay ko ipinapadala ang allowance mo. Hindi niya ba binibigay sa'yo? Hindi. Walang nakakarating sa akin. Oo. Hindi ko alam yan, Ate Krista. Sa katunayan, kaya nga kita tinawagan. Kasi panay ang hingi ni nanay ng dagdag na pera. Kasi palagi raw niyang ipinagluluto ang boyfriend mo. Panay ang bisita sa bahay natin. Bakit pa palagi nasa bahay natin ang boyfriend mo? Yan ba ang nakarating sa'yo? Pwes, Charlene, matagal na akong lumayas sa atin. Inahas ni nanay ang boyfriend ko. Naghiwalay na kami. Ano? Anong sinabi mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko alam mo. Akala ko kinukonsinti mo si nanay. Kasi panay pa rin ang pagpapadala mo kay inay ng pera. Ay, wala akong alam. Dapat sinabi mo agad sa akin na ganito nang nangyayari. Ngayon, alam mo na. Anong gagawin ko? Sige, ihinto ko ang pagpapadala kay nanay. Umuwi ka sa atin. Sa'yo ko na direktang ipapadala ang panggastos ninyo. Ikaw ang bahala sa mga bayarin sa bahay. Huwag mo nang bibigyan ng ni kahit 5 si inay, ha? Ayoko nang umuwi doon. Masakit ang ginawa ni inay. Siya mismo ang umagaw sa boyfriend ko. Ate, bahay natin yun. Nagsasama ba sila? Hindi ko alam. At ayoko nang alamin pa. Eh, kailangang alamin mo. At kung nagsasama sila, gusto kong paalisin mo silang dalawa. At ikaw ang mamamahala sa bahay natin. Hindi tama ang nangyayari dyan. Krista, salamat naman at umuwi ka, anak.
Huwag ka nang magalit. Pakiusap. Umuwi lang ako para alamin kung nagsasama kayo ni Paolo. Hindi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya mula nang umalis ka. At hindi na rin siya pumupunta pa rito. Sigurado ka, Inay? Anak, natukso lang ako. Nasabik sa mga yakap niya. Matagal na akong biyuda. Nasabik ako sa pag-aalala at malasakit ng isang partner. At hindi ko naiwasan si Paolo. Yung palagi niyang pagpunta rito noon. Nagkalapit kami hanggang sa... Huwag mo nang ituloy. Ayoko nang madinig ang buong kwento, Inay. Krista, bumalik ka na. Dito ka na ulit uuwi, anak. Sabihin mong, dito ka na ulit uuwi. Sabihin mong, dito ka na ulit uuwi, anak. Si Charlene ang mag-decide, Inay. Si Charlene? Alam na ba niya? Nagsumbong ka ba sa kapatid mo, ha, Krista? Sana naman hindi, anak. Ayoko magalit sa akin ang bunso ko. Paano na ang allowance ko? Naisip mo pa talaga ang allowance mo, Nay? Eh, yung ginawa mo sa akin. Yung kahihiyang inakyat mo sa bahay natin. Hindi mo ba yun naisip? Sorry na, anak. Patawarin mo na ako. Hindi na ulit mangyayari pa yun, anak. Talagang nakipaghiwalay na ako kay Paolo. Kuya, kausapin mo naman si Charlene. Napandilan mo to. Hindi niya na sinasagot ang mga tawag ko. Loko to. Wala na ho ako natatanggap na pera mula sa bunso ko. Ikaw hoy, Kuya. Anita, gagawa ka ng kalokohan, tapos ngayon, sa akin ka hihingi ng tulong. Ay, kuya, hindi na ako binibigyan ng pera ng bunso ko eh. Eh, ano ba gusto mong gawin ko, ha? Mag-chat ka kay Charlene. Aba. Sabihin mong, na-ospital ako. Kailangan kong tulong niya. Sige na, kuya. Teka. Anita, hoy. Hindi mo ako magiging kasapakat sa panluloko sa anak mo, ha? Ay, kuya, kailangan ko ng pera. Eh, hindi magtrabaho ka! Pero matanda na ako. Kung gusto mo, may paraan, Anita. Si Charlene lang ang pag-asa ko, kuya. Siya lang. Nagpapadala naman sa'yo si Charlene. Pero ano ginawa mo, ha? Niloko mong anak mo. Kaya ngayon, magtiis ka. Kung gusto mong magtiwala ulit sa'yo ang anak mo, magpakatino ka, hoy, Anita. Ayusin mo yung buhay mo. At layuan mo na yung boy toy mo na si Paulo. Nagipaghiwalay na ako, kuya. Nako. Hindi na siya pumupunta pa sa bahay. Hindi ko na rin siya tinatawagan. Kahit kay Krista, nag-promise na akong hindi na ako muling makikipagkita pa kay Paolo. Promise. Wala akong magagawa, Anita, ha? Wala akong magagawa dyan sa gusto mong mangyari. Ang pinakamabuti mong gawin, patunayan mo sa mga anak mo na talagang nagsisisi ka sa nagawa mo. Anak Krista, hanggang kailan niyo ba ako titikisin? Kumain na lang tayo. Si Charlene, kahit ilang beses kong tawagan sa messenger, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ko alam. Ikaw, anak, kasama ko nga rito sa bahay, pero hindi mo naman ako kinakausap. Nay, lumalamig ang pagkain. Kumain na tayo. Anak, buong buhay ko, kayo ang inintindi ko. Ang kapakanan ninyo, ang pag-aaral ninyo. Alam namin yan ni Charlene, Inay. Sa isang pagkakamali ko lamang ba, hindi din ninyo ako mapapatawad. Nay, naisip niyo ba kung gaano kalaki ang pagkakamaling sinasabi ninyo? Hindi yung simpleng pagkakamali, Inay. Anak, nagsisisi na ako. Inaamin ko na mali ako. Pinatulan mo ang boyfriend ko, Nay. Kahit malinaw na pineperahan ka lang niya. Nagmulag-mulagan ka at pati si Charlene, niloko mo. Para patuloy kang may maibigay
Kung ganon, anak, hanggang kailan ninyo ako parurusahan sa nagawa ko? Hindi ka namin tinitikis, inay. Nasaktan kami. At hindi ganon kadali kalimutan ng lahat. Bigyan mo kami ng time na i-process ang mga nangyari. Nay, mahal ka namin. Ang nanay namin na nagpalaki sa amin at nag-alaga. Mahal namin yung nanay namin ginawa ang lahat. Tinanggap ang kahit anong trabaho. Mapagtapos lang kami ng pag-aaral. Mahal namin yung nanay namin na palaging kami ang inuuna. Noon, bago ang sarili niya. Yun ang nanay na minahal namin. At yun ang namimiss namin, Nay. Krista, anak. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Nay. At ganun din ang nararamdaman namin ni Sherlyn. Hindi ka namin pinalayas dito dahil nanay ka pa rin namin. At sana maintindihan mo na hindi ganun kadali kalimutan ang mga nangyari. Girl, ang tagal yung nag-usap ng ate mo kanina. Jasa, tumanggap ng labada si nanay para magkaroon siya ng pera. MG! Mukha talagang pera! Hindi. Oh. Hindi kasi namin siya binibigyan ng pera. Kala ko naman eh. Anong plano mo ngayon? Naaawa ako sa kanya, Jasa. Pero natatakot na akong magtiwala ulit sa kanya. Yun naman pala eh. Di bigyan mo na ulit siya ng allowance. Siguro yung para lang sa kanya. Pero yung mga panggasto sa bahay kay Krista mo na ibigay. Hindi ko alam, Jasa. Habang lumilipas ang mga araw, naiisip ko ang mga pagod at sakripisyo niya sa pag-aalaga sa amin ni ate nung maliit pa kami. Nagtinda siya ng mga lutong pagkain para makapag-aral kami. Nagtiyaga siyang pumila, maglakad sa init ng araw para maproseso ang scholarship namin ni ate. Responsable naman siya at mabait. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkaganito. Sherlyn, nakikita na kita sa laptop, anak. Narito na ako. Nay, huwag na nating pag-usapan yung mga nangyari. Ilang buwan na rin yun. Anak, patawarin niyo na ako. Hindi na ulit yun mangyayari pa. Huwag na po kayong tatanggap ng labada. Pero wala na akong pera, anak. Gusto ko naman sana kasing bumili ng... Nay, pabibigyan ulit kita ng pera kay Ate Krista. Sherlyn, Mahal anak. ka namin. Hindi ka namin kayang tiisin. Sana lang, huwag nang maulit ang panloloko niyo sa amin. Hindi na, anak. Sorry. Binigyan ko kayo ng kahihiyan at problema, anak. Patawad. Ate, ikaw nang bahala dyan. Oo, Sherlyn. Basta, Nay, allowance lang ang ibibigay sa'yo, ha? Ako pa rin ang mag-handle ng lahat ng gastusin natin. Oo, mga anak. Naiintindihan ko. Kapag natapos na po yung una kong contract, uuwi muna ako. Gusto kong maging maayos muli ang lahat sa atin. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram,
X at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.